Magandang araw mga boss, ang problema ni customer, pigil daw ang hatak nitong sasakyan niya. Tapos itong dashboard niya raw, merong vibration. Sa pag-diagnose naman na ginawa ko, may palya ito sa makina. Pero i-check ko muna itong pang-ilalim niya mga bossing, uga-ugain ko itong gulong. So far okay naman, walang problema. Kaya lalagyan ko ng tubo yan dito sa ilalim ng gulong, tsaka ko ngayon iaangat-angat. Itong shock, medyo malambot lang, pero hindi naman siya sira. Medyo malambot yung kilabit. Siguro ano yan? Napalitan na raw itong shock absorber niya. Pero sa pag-check up na ginawa ko, medyo malambot siya. Baka katulad ito ng mga napalitan ko na shock absorber na malalambot na klase. At sa pang-ilalim niya, napansin ko yung bushing sa lower arm. Ayun yung bushing na sinasabi ko sa'yo. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Diba? Kung mapapansin nyo, yung rubber bushing niya, meron na siyang hiwa. Pero hindi naman siya totally talagang ano. May kalampag ba? Sir? Wala naman oh. Wala namang kalampag eh, di ba? Ayan, ayan. Pero sa kabilang side, okay pa bupa. Hiwa pa, tatagal pa yan. Kung ganyan yung ano, di wala ka na rin kalampag eh. Sayang naman yung ano. Hindi naman ako yung pag nakita ko lang na guhit eh. Ito nung last time na nandito ako, napalitan tong ano. Alin? Stabilizer link. Kasi may kalong. Aksidente lang. Sir, pakipit manibelo, sir. Papunta nga dito sa ano. Punta sa'yo. Opo. At dahil nga sa pakiramdam ni customer, pigil itong hatak ng sasakyan niya, isa sa mga naging experience ko dyan, maaring may problema ito sa piston o kaya dito sa sliding pin bolt niya. Mabagal bumalik na maaring marumi na. Ito dapat to, naglalaro to. Itong ano, caliper. Ayun, wala. Wala oh. Hindi siya naglalaro oh. Maigpit. Naka-neutral yan. Neutral mga sir. Para sigurado tayo sa paghatol. Ang gagawin ko dito mga boss, iikutin ko itong rotor disc niya. At kung makikita nyo, naiikot ko naman itong rotor disc. Kaya lang sa pakiramdam ko, medyo kapit itong brake pad niya. Yun nga ay dahil sa kung makikita nyo, itong brake caliper, wala siyang galaw. Dapat nag-aatras abante yan eh. Kaya ang pinaka-the best dyan mga boss, gamit yung box thread sa number 14, tatanggalin ko itong brake caliper para ma-check ko nga yung piston, pati itong sliding pin bolt niya. Gaya nga ng sinabi ko, pwedeng marumi yung piston o kaya itong sliding pin bolt na kapag inapakan mo yung brake pedal, mabagal umatras yung piston, pati itong sliding pin bolt. Kaya ang nangyayari, matagal bumitaw yung brake pad dito sa rotor disc. Gaya nga nito, yung sliding pin bolt natuyo na ng grasa. At nang inangat ko yung brake caliper niya, sira yung rubber boot ng piston. Kaya andyan na yung problema mga boss, nag-i-stack up ito na pag inapakan yung brake pedal, matagal siyang bumalik. Kaya kailangan dito magpalit ng brake caliper repair kit. Dito naman sa brake pad mga boss, kita naman di ba? Makapal pa itong brake pad niya. Kaya okay lang yan, walang gastos dyan si customer. Punta naman ako dito sa isa pang problema ni customer na pag nag-aircon siya, mahina na yung buga ng hangin. Pag ganyang problema, dito ka muna pumunta sa aircon filter niya. Siyempre, buksan mo itong glove box niya. Ayan yung glove box mga boss, ano? Wow naman, kung makikita nyo, daming laman. Kaya, patanggal ko muna yan kay customer. After niya matanggal yung laman mga bossing, iangat nyo lang itong glove box. Medyo biglain nyo lang. Ayan o, di ba? Tanggal na siya. Tapos, ilapit ko itong camera. Tsaka ako ngayon tatanggalin itong cover. Ipipress nyo lang naman yan. Tsaka nyo ngayon hilahin. Ayan o, di ba? Tanggal nyo na yung cover. Kasama yung alikabok niya. Kaya sa itsura nitong filter, nako po, barado yan. Madumi na ba? O, ayun o, dumi-dumi o. Ano to eh, barado na eh. Ayun o. Alitin na. Alitin na yan. Puti lang talaga alikabok niya. Malinis tignan pero yung loob niya, ayan o, nakabaraw. Bili ka na lang yan, sir. At habang bumibili si customer ng pyesa, punta muna ako dito sa makina dahil nga sa papalitan ko ito ng spark plug. Pasensya na kayo mga bossing, hindi ko na i-video yung pagdadiagnose ko dito sa makina. Ito kasi, nang in-start ko nga itong makina, meron siyang vibration. Tapos, pag nirev ko siya, nagkakaroon na siya ng parang putol-putol yung pasok ng kuryente. Para sa akin, palya yun eh, pumapalya na siya. Kaya nga nahatulan ko ito ng palit ng spark plug. Kaya lang, yung isa pang reklamo ni customer na yung dashboard niya nga raw, nagbabibrate. Ayun kasi mga boss, para sa akin, hindi related yun sa spark plug. Ang pinanggagalingan nun, pwede naman yun sa throttle body. Kasi pag ganun, hindi pino yung under ng makina, kaya nagkakaroon ng vibration sa dashboard.
Yang mga yan mga boss, kaya ako nasasabi, may mga video ako niyan napatunayan ko yan Gaya nga nung Toyota Innova, Toyota Hilux, diyan ko mga na-encounter yan, vibration sa dashboard. Sa pagtanggal nga pala ng mga spark plug nito, kailangan talagang tanggalin itong air filter housing niya. Unahin ko munang tanggalin itong cover ng air filter. Nakaklip lang naman yun. Tapos itong air filter, tanggalin nyo. Tapos pwede mo nang iangat itong air cleaner outlet niya. Tsaka ka ngayon gumamit ng socket wrench na number 10 para matanggal mo yung bawat bolt dito sa ignition coil ng spark plug. Alam niyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kayang-kaya nyo na palitan ng spark plug yan. Malaking bagay na kasi yun para makatipid kayo. After nyan, itong connector ng bawat ignition coil, ipipress mo lang yan, tsaka mo ngayon siya hugutin. Ganun lang siya ka-basic mga bossing. Ayan nahugot ko na yung dalawang connector dito sa spark plug. Di ba? Napakasimple lang, basic. Pag medyo matigas hugutin yung connector niya dito sa ignition coil, gumamit ka ng flat screw. Tsaka mo ngayon, ipress yung connector at gamit nga yung flat screw, itulak mo itong connector para bumitaw nga siya dito sa ignition coil. Di ba? Basic. Tapos, pwede mo na ngayon iangat itong bawat ignition coil niya. Hugutin mo na yan dito sa bawat spark plug. At dahil nga sa duda ako dito sa throttle body niya, tatanggalin ko itong air filter housing. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na 4 na bolt. Dito sa ibabaw, kung makikita nyo, meron akong tatanggalin na 2 bolt dyan na number 10. Pag natanggal ko na yung 2 bolt na number 10, doon sa kabilang dulo o sa gilid ditong air filter housing, meron siyang 2 bolt pa rin na tatanggalin ka. Number 10 din yun mga bossing. Na pag natanggal nyo na yan, kukuha muna pala ako ng gunting para maputol ko itong cable tie niya. Nakatali na pala itong air filter housing. Siguro kumakalog kaya itinali nung huling gumawa. Ayan, natanggal ko na yung cable tie kaya pwede ko nang iangat itong air filter housing niya. Alalay lang sa pagangat mga boss kasi nakatusok yan sa throttle body. After mo matanggal yung air filter housing, gamit ka naman ngayon ng spark plug wrench para maluwagan mo na itong 3 spark plug dito sa cylinder head. Na after mo naman maluwagan itong 3 spark plug, gamitin mo yung isang ignition coil, itusok mo yan sa spark plug. Yung dulo kasi niyan rubber, kaya itong spark plug kakapit yan sa dulo ng ignition coil mo. Ayan na mga boss, nabulot ko na yung isang spark plug. Ganon din ang gagawin mo dito sa pangalawa at pangatlong spark plug. Itusok mo lang itong ignition coil mo. Dahil nga sa yung rubber niyan, masikip at kakapit itong dulo ng spark plug. Ayan mga boss, tanggal ko na yung pangatlong spark plug. At kaya naman pala may palya na ito dahil nga sa malaki na yung gap nitong spark plug. At dahil nga sa bumibili pa ng pyesa si customer, wala pa akong pyesang ikakabit, chinek ko muna itong throttle body niya. At nakita ko nga, makarbon na rin. Kaya sinabihan ko na rin si customer na linisan ko na rin itong throttle body. Siyempre, bago ko bunutin itong throttle body, dapat i-disconnect ko muna yung 2 sensor connector dito sa throttle body. Gaya nga ng sinabi ko, pag nahihirapan kayong hugutin yung mga connector niyan, gumamit kayo ng flat screw, ay gamitin yung panulak. Tignan nyo, dahil nga sa nainitan na yan, kumapit maigi itong connector niya. Hindi ko naman yung pwedeng persahin. Pag prenis ko naman maigi itong connector niya, pwedeng maputol yung pinakalak. Kaya talagang sa paggawa ng sasakyan, kailangan nyo talaga ng pag-iingat para hindi kayo makasira. At lagi nyo tatandaan, lahat ng ginagawa ko, basic lang yan. Kayang-kaya nyo. Dahil kung hindi basic yan, hindi ko yan nagawa. Kapit. Parang ganito lang yan. Huwag mong sasabihin mahirap ka. Dahil kapag nabili mo yung isang bagay, hindi mo masasabing mahirap ka kasi nabili mo Kaya huwag niyo sasabihin sa akin na kasi trabaho mo yan, kaya madali lang sa'yo. Sus, practice lang yan mga boss. Na kung tutungusin, mas madali mo pa nga mapag-aralan dahil nakikita mo. Alam nyo ang mahirap pag-aralan at hindi mo rin ito basta-basta mabibili kahit mayaman ka pa. Yung mabuting pag-uugali. Kita niyo yung mga pinost ko na video sa FB para magkaroon ng idea yung ibang mga tao. Nagalit yung iba minura ako O kita mo, nung binuksan ko nga yung ibang account, ang yayaman pa ng mga nagagalit sa akin O kita mo yun, mayaman pero hindi siya makabili ng mabuting ugali. Hindi ko naman sila masagot dahil nga sa 90 seconds lang yung ginagawa kong video, kukulangin naman ako sa pagpapaliwanag. Teka muna, bakit ba ako napunta dyan? Balik na ako dito sa ginagawa ko. Baka mamaya, masaktan na naman yung mga basher na yun Yung iba pa naman, sumunod na dito. At dahil nga sa nahugot ko na yung 2 connector nitong throttle body,
gumamit kayo dyan ng socket wrench na number 10 para matanggal nyo naman yung 3 bolt na nakalagay nga dito sa throttle body. Ayan, natanggal ko na yung 3 bolt na number 10. Kaya pwede ko na ngayon i-pull out itong throttle body. At kung makikita nyo mga busing itong throttle body ni customer. Oh. Hi ma'am. Grabe na rin pala yung carbon dito sa loob. Kaya naman pala may vibration ito. Sigurado yan, itong sensor niya na idle speed control. Nako, puro carbon na rin yan. Kaya yung dashboard niya nagkakaroon ng vibration kasi hindi matining yung andar nitong makina. Kasama na rin sa tatanggalin ko dyan mga boss itong map sensor niya, yung pressure sensor kung tawagin, na nakalagay nga dito sa intake manifold. Bali may isang bolt yan na number 10. Tanggalin nyo lang yun para itong map sensor niya mabunot nyo. Actually mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo. Ang unang ginawa ko dyan, hinugot ko muna itong connector dito sa map sensor. Kaya lang, ang tigas niyang hugutin. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na itong buong sensor niya. Tsaka ako ngayon huhugutin itong connector. E nung makita ko talagang kumapit ng husto itong connector dito sa sensor eh. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, naiinitan kasi ito. Plastic pa naman. Di siskip siya ngayon. Kaya yun ang problema. Mahirap i-disconnect itong connector niya. Kaya sasamahan nyo lagi yan ng pagtsatsaga. At huwag kayong mag-alala dahil pa di-disconnect nyo rin yan. Ay, nako. Kapit eh. Duminaw yan pag ganyan. At ito na yung nabili ni customer na bagong spark plug. Laki na ng gap nito. Kita nyo to. At pinakita ko kay customer yung pagkakaiba nung gap ng spark plug niya dun sa luma at dito nga sa bago. Kaya ako naman ito ginagawa para malaman na ni customer kung palitin yung spark plug or hindi pa. Kita nyo yung gap Itong isa. Ito, luma. Laki na. Tapos ito. Laki na yung gap. Laki ng gap eh. Lakas kasi kung sa... Ever since malakas pa. Kaya pa kanina nanginginig na makina, may palya. Hindi mo napansin, di ba kanina, nanginginig na yung makina tapos pumapalya pa. Kaya sabi ko palit ito, ever since nung nakasabayan nito yung Avanza ko, malakas pa rin to sa gas. Kasi automatic. Nung bilang huto nun nung bago-bago pa to. Oo. Yung Avanza nun, manual ko, 11 yun. 11 kilometers per liter. Minsan kasi ang pinanggagalingan ng paglakas ng gas ng isang sasakyan, nagkukulang tayo sa maintenance. Lalo na ito, yung spark plug niya, matagal na rin. Tapos yung throttle body niya, marumi na. O di ba, lalakas talaga sa gas. At dahil nga sana ilagay ko na yung 3 spark plug, gamit itong spark plug wrench, ihigpitan ko na yan. Sa paghigpit ng mga spark plug, mga boss, yung tamang higpit lang Huwag naman yung sobra-sobrang higpit. Yun nga lang mga bossing, pasensya muna kayo. Mahaba pa itong video. Pakiabangan na lang sa part 2 para malaman nyo kung nagawa ko ba ng maayos itong sasakyan ni customer. Kung nawala ba yung vibration niyan dito sa dashboard. At kung wala naman siyang magiging reklamo dito sa hatak ng sasakyan niya. Huli mga boss, sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. At kung hindi naman okay, o di maraming salamat pa rin. Ganun lang yun. See you next part, mga idol.